Sunod ni Bishop na Brother Charlie, Kapampangan. Itaas mo ating mga kamay, may mahal, tayo pimanag kayo sa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagladalangin yung propeta sa huling mga araw, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldis Almeida sa oras tumalapin noon sa aking pagdadala yung balang misay, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawang bawat isa. Hallelujah, hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kalibihil ng kaligtasan at sa iyong dakilang pangalan na aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan, lumaya sa aming kalitan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist Weldis Talameda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved viewers, to my beloved co-preachers and beloved workers, sa mga baguhan, datihan, to our beloved visitors, sa mga nagbubukas o bago lang nakabukas ng ating programa through live GM, CIM, Kawayan. Magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Buksan po natin po mga Biblia dito po sa Matthew chapter 25 verses 30, 41 and 46. Matthew chapter 25 verses 30, 41 and 46. Dito sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kabanata 25, ang kabanata 30, ang sabi rito, "At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng ngipin." Sa 41. 41. "Kung magkagayo'y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel." 46. Sa 46, "At ang mga ito ay nangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, tatapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay." Amen. Everybody say, praise the Lord. Pakihanda ang Revelation chapter 20 verse 10. "And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And they shall go away into everlasting punishment." So yan po minamahal yung pupuntahan ng mga hindi naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen. So the eternal state of the unrighteous. No? Kahit sabihin pa nila, hindi kami naniniwala sa Biblia, hindi kami naniniwala sa Diyos, hindi po yan maging dahilan na hindi sila itatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Everybody say, praise the Lord. Parang kamatayan yan eh. Ha? Pag sabihin mo, hindi ako naniniwala sa kamatayan, hindi ako mamatay. Kahit anong gawin mo, mamatay ka talaga. Ha? Ganon din yung impyerno at langit. Pag hindi ka maniwala sa Diyos, talagang itatapon ka talaga sa dagat-dagatang apoy. Walang ibang patutunguhan. So before it's too late, sabi ng Bible, now is the day of salvation. Now is the accepted time. So,
ito ngayon minamahal na balik na tayo sa normal. May mga taong gusto pa nilang abnormal pa rin. Pero wala na eh. Wala na naniniwala sa kanila. Amen. Sa Cebu, yung unang-unang nagdeklara yung governor ng Cebu na pwede na hindi mag-face mask. Huwag nang sundin yung mga protocols na yan. Ngayon, yung mismo yung mayor ng Cebu City, mayroon na naman siyang executive order na pwede nang hindi mag-face mask. Pero maraming nagagalit. Minimal, siyempre yung nakapag-kompra ng mga karton-karton na face mask, sinong bibili? Amen. Lugi ang negosyo. Ha? Sabagay, nakakatulong naman yung face mask kung halimbawa maalikabok. Nandiyan ka sa lugar ng mga delikado, o nasanay na tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon pa rin bibili. Pero kung yung i-mandatory mo, parang hindi na maganda minamahal. No? Na parang super tiwala ka sa tao. No? Wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina, minamahal, parang siyang nag-question sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tumayo ako sa aking pananampalataya. Pero ito ngayon, itapon ako sa lugar na malayo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Pero minamahal, hindi po natin kalimutan, God has a perfect plan for us. Amen. Ang Diyos ay mayroong perfect na plano. Mayroon tayong plano. Mayroon tayong ambition sa buhay. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero, ang nangyayari talaga, yung plano ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mayroon akong nabasa, minamahal, na makuhaan din ng aral. Yung hari na yon, every time na may mangyari, palaging narinig niya yung kanyang assistant, kumbaga servant, na mahal na hari, yan ay kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong magandang plano, perfect na plan sa'yo. So, pumunta sila sa bundok, manghuli ng mga wild na mga hayop, minamahal. So, mayroon silang hinulin na wild na hayop at muntik yung hari masakmal. No? So, mabuti nilang nandun yung mga sundalo niya at naligtas siya. Kaya lang, naputulan siya ng daliri. So, nagalit yung hari. Sabi naman yung servant niya, yung kanyang palagi niyang kasama, advisor, kalooban ng Diyos na yan, mahal na hari, na naputulan ka ng daliri. So, siyempre, nagalit yung hari. Sino naman ang matuwa na maputulan ka ng daliri? So, ang ginawa niya, walang kwentang bodyguard to, advisor. So, pinabilanggo niya, pinakulong niya yon. At bumalik siya sa bundok. Nanghanap na naman siya ng mga mahuli niya, mga wild na mga animals. At ang nangyari, nahuli siya ng mga, alam mo yung mga taong bundok, yung hindi alam, yung mga talagang may mga tradisyon pa na mag-alay ng tao, ialay nila sa kanilang Diyos. Ayun, nahuli yung hari. Dinala doon sa gitna ng bundok.
para ialay sa kanilang Diyos. Kaya lang, hindi natuloy kasi nakita, hindi siya perfect. May putol siya ng daliri. Hindi pwede ialay na may putol ng daliri. So, pinauwi siya sa tuwa niya. Sabi niya, palabasin na yung servant. Palabasin na yung aking katulong. Totoo pala yung sinabi niya na may perfect plan ang Diyos sa akin. Na naputulan ako ng daliri. Kasi kung hindi ako naputulan ng daliri, patay na ako ngayon. So, pinalabas. Nung lumabas, sabi nung hari doon sa servant, naniwala na ako sa iyo. Sinabi na mo na God has a perfect plan. Pero, bakit niya pinahintulot na ipinakulong kita? Yun naman ang tanong ng hari doon sa servant. Bakit niya pinahintulot na ipakulong kita? Kung may perfect plan ang Diyos, ba't niya pinahintulot na makulong ka? Sabi naman ng servant, perfect plan pa rin ng Diyos yun. Kasi kung sumama ako sa iyo, kung hindi mo ako pinakulong, kumpleto ako ng daliri, ako ang ialay nila. Amen. Kung hindi siya pinakulong at sumama siya sa hari, ang hari makalabas dahil putol yung daliri niya, yung servant, kumpleto, siya yung ialay. So, plano pa rin ng Malapino na makulong siya, pero hindi siya makasama. Amen. Ang nakuha natin doon, kung minsan mayroong mga bagay na hindi natin maintindihan, na kung minsan mabackslide tayo o manghihina tayo sa paglilingkod, yung pala, kalooban ng Malapino nyo dahil mayroon siyang perfect plan para sa'yo. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung karamdaman, yung problema, yung kahirapan. Di ba nagiging way yun na hinanap mo ang mahal na Panginoon? Kasi kung hindi ka dumanas ng problema, kahirapan, karamdaman, kampante ka na sa reliyon mo. Tama na to. Kung anong kinagisnan ko, ito yung aking pakamatyan hanggang huling hininga. Dito na ako. Dito na ako magpakamatay sa aking relihiyon. Mayroon kang sakit. Hindi nakakatulong ang relihiyon mo. Hindi tumutugon ang Diyos mo. Mayroon nagkrusada. Nag-a-announce na yung mga sakit na wala lang kagalingan, gagaling. Everybody say, praise the Lord. So mag-isip-isip ka kung hindi totoo yung mga sinasabi ng mga taong ito, bakit sila nagpagod? Ba't sila gumagasto? Anong makuha nila? Bakit sila nag-aayuno? Habang namimigay ng leaflets, hindi pwede na hindi nag-aayuno. Kailangan may fasting. Ang gutom kaya. So mag-isip-isip yung mga tao kung hindi totoo itong sinasabi nila, bakit sila magsakripisyo? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung hindi totoong may Diyos, ba't pa tayo maglingkod sa Diyos? Sabi nga ng narinig ko niyang kanina patotoo, masarap daw yung buhay sa libutan. Masarap pag wala pang side effect. Pero kung mayroon ka ng cancer sa atay, mayroon ka ng ulcer, mayroon ka ng halimbawa, wala kang bisyo, kain lang, ang bisyo mo. Mayroon ka ng diabetes. Mayroon pa rin Kahit anong mabuti o masamang bisyo, may side effect pa rin. Ako, wala akong bisyo. Basta ako, kain lang. Kain, inom, love. Araw-araw. Bawat kain, 1 litrong soft drinks, ubos. Sigurado yan. Sigurado. Magkapera ang doktor niyan. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, ang mahal na Panginoon, talagang nagtuturo. No? Nung pumunta kami ng Bohol, after ng crusade, ay talaga namang hindi mo matanggihan yung mga kapatiran. Kasi siyempre alam nila pauwi na kami. Mayroong biglang mag-invite, surprise. Punta daw tayo. Bakit? Punta daw tayo sa Panglao Beach. Di ako isip-isip ko, hindi na ako maligo. Hindi, kapatiran, naghanda na daw doon. Anong hinanda? Basta may hinanda, surprise. Pagdating namin, nag-bodol fight. Alam yung bodol fight? Yung ilagay yung pagkain sa lamesa, pahaba, tapos nandoon yung ulam, kalat na yung ulam, nandoon yung mga prutas, nandoon yung mga soft drinks. Mabuti na lang. Bago nangyari yun, na naginip ako. Sabi na beloved Mama Dear sa akin, anak, huwag ka nang kumain ng kanin. At huwag ka na rin kumain ng mga matatabang karne. Pati soft drinks, anak, huwag ka nang uminom. Nagtaka ako, bakit? Napanaginipan ko yun. Yung pala, daming pagkain. Pagkahapon, kinabukasan, natin na naman. Ikaw ang magluluto, doon sa harapan mo, iluluto yung mga ulam, mga seafoods. Talagang itulukan, ikaw magluto. Pinatuloy pa kami, kinuhaan pa kami ng hotel. Bayad na. Ang isip-isip namin, magkano kayang bayad ng hotel nito, no? 4 na kwarto. Tapos, galanti na hotel, may swimming pool pa. Naligo yung mga bata kahit gabi na. Gusto ko sanang tanungin magkano bayad dahil ang nasa isip namin, sana pera na lang kasi hindi kami makauwi sa Luzon, wala kaming pangkrudo. habang kumakain kami doon sa restaurant, yung ikaw ang magluto, so, magkano kaya ang bayad dito, no? Bawat tao, 10 kami. Kung sabihin natin 500, sa 10, 5,000. Oh, pangdagdag krudo na sana yon. Yun ang iniisip namin, yung krudo, public, dito. Wala talaga, zero. Paano tayo makabalik bukas? Wala tayong pangkrudo, wala tayong... Pero yung pagkain, wala problema. Nandiyan, busog kami. Pero God will provide talaga. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, biglang mayroong nag-chat sa akin, Brad, kailan ang uwi nyo? Sabi ko, Lunes po. Sabi niya, daan muna kayo dito sa bahay. Mayroon akong ibigay na pangkrodo sa inyo. Sabi ko, at least may pangkrodo na. Pagdaan namin sa bahay nila, mayroon kasi silang fishing boats, mga bangka pang paisda. Nandun na naman, pagkain na naman. Iba't ibang luto ng isda. Kinikwenta ko na yung gasto, sabi ko. Sana pang krudo na lang to. Kasi talagang iniisip na talaga makabalik kami dito, minamahal. Pero talagang malapit noon, mabait. Iba din yung pangkrudo, iba din yung pagkain. Pinakain, pinabusog pala kami. Talagang binusog kami bago kami umalis sa Bohol. Dahil magta-travel kami ng 3 days, walang kain-kain. So pinapundo pala, dati na palang pinapundo yun. Talagang kailangan naming mag-travel. Talagang habulin yung bangka, o yung barko. Pag hindi mo mahabol yung barko, maiwanan ka, kinabukasan ka na makasakay. So, ganun ang travel. Talagang mahirap, minamahal. Sabi ko nga kanina, kung hindi totoo ang Diyos natin, ba't ka maghirap?
Amen. May relihiyon na tayo eh. Ha? Kung hindi totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, ba't maghanap ka na lang ng relihiyon na sitting pretty? Bakit maghirap ang ating mahal na pastor? Fasting. Maraming pastor na pagdating sa gawain, naka number 4, tapos lalagyan pa ng garland, salubungin pa ng garland, ni isang minuto pagluhod, hindi nagagawa. Pero pag magsalita, ang galing. Kasi galing sa Bible school yan. Pinag-aralan nila kung paano magsalita. Kaya lang mga membro, pagkatapos, pag-uwi, walang nangyayari. Walang himala, walang pagbabago ng buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung karamdaman, hindi nagsigaling. Pag may skit, bibili ng gamot, nililihans yung gamot. Kahit hindi mo ilihans yan, basta gamot. Pain reliever yan eh. Pag inumin mo yan, maramdaman mo parang, wala na yung sakit mo. Pag mag-expire na, inom ka uli. Yan yung gamot eh. Yan na nga dahilan na 3 times a day. Pag hindi mo sundin yun, yung iba, at 2 times na lang. Ay, walang epek yun. Yung iba naman, hinahati yung kapsol o pinuputol yung tableta para makatipid. Wala pa rin. Katulad sa Leyte, magkapatid na puro may hika. Ang ginagawa niya, pag inaatake, inom siya ng kapsol. Kumakalma yung hika. Dahil mahal, pinuputol niya. Yung kalahati inumin, yung kalahati tago. Ganun ang life nila. Habang buhay na yun, yung hanggang tatanda na sila, ganun ang buhay nila. Magkapatid, puro may hika. Binautismuhan lahat yon. Sumama yung kanyang lola na pastoran ng isang relihiyon, protestante. Sumama yung pastora. Inobserbahan kung talagang gagaling yung kanyang mga apo. Nung binautismuhan, hanggang nagbihis, hindi na hinika. Nagpabautismo yung lola nila. Tapos yung chapel nila, minimal na silang nagpatayo, pinalitan yung pangalan. Sabi niya, ako naman na nagpatayo dito, Brad eh. Dito na tayo magsamba. Jesus Miracle Crusade na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kanyang isang apo, kinagabihan, hinika. Nagtaka ako. Yung kanyang mga kapatid, yung 4 silang mga hikain eh. Yung 3, hindi na bumalik. Yung sa kanya, bumalik. Lihas namin. Wala pa rin. Lalong lumakas yung hika niya. Bible cut kami. Yung isa namang kasama kong preacher, nagtanong sa malapiyon, anong dahilan? Bible cut kami. Pag Bible cut, ang naturo ko na bersikulo, mayroon doon siyang tinatago. Sabi ko, mayroon ka bang tinatago? Wala. Baka may habak ka. Habak yung anting-anting ba? Yung anong tawag nun? Yung nilalagay dito. Baka mayroon kang habak. Sabi niya, wala akong habak. Hubak mayroon. Yung hubak, hika yun. Hubak sa Bisaya. Yung habak, parang anting-anting. Mayroon ka bang habak? Wala akong habak. Hubak mayroon. Sabi niya. Sabi ng Bible, tinuro ko eh. Mayroon ka daw tinatago. Baka may tinago ka dyan. Hindi ka gagaling. Maya-maya may dinukot. Baka ito. Ano yan? Kapsul. Kaputol ng kapsul. Baka aatakihin ako. Ay, iyon pala eh. Yung mga kapatid mo, tinapon yung kanilang kapsul. Yung gamot nila, nung after baptism, tinapon nila. Ikaw pala, tinago mo. Talagang aatakihin ka. Tinapon niya sa bintana. Pagtapon, lihans. Pagkatapos nila, nakatulog. Gumaling. So, ayaw ng mahal na Panginoon na magduda ka. Amen. Pag pananampalataya, ibigay mo na yung
100% na pananampalataya. Yung kasing mga unbelievers, hindi nila makuha yun eh. Hindi nila makuha yun. Pinagtatawanan tayo. Sabi nga, Staff Sergeant, sabi ng kanyang mga kasamaan, ay, yung si Kapangpangan, tigas ulo nun. Yan, tinapon tuloy. Sa malayo. Matigas ang ulo. Talaga naman talagang matigas ang ulo natin. Dahil hindi tayo makukombensi nila dahil ang Diyos natin ay totoo at buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Lahing Hudyo na tayo eh. Spiritual Hudyo. Sabi nga ng ating mga nanay, pag matigas ang ulo natin, Hudyo ka. Diba? Tayo naman nalulungkot na sinabi ang Hudyo. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Hudyo. Yung pala, ang mahal na Panginoon, Hudyo din. Amen. Lahing Hudyo, mahal na Panginoon, minamahal. Ang mga Hudyo talaga hindi sumusunod yan eh. Kahit United Nation, hindi sumusunod yan. Talagang hindi yan makontrol. Pag magpalipad ng missile yan, papanoorin na lang ng ibang bansa. Kasi hindi mo makontrol ang Hudyo. Pag tirahin mo yan, isang missile, tirahin mo, gantihan ka ng 10. Ganun sila. No? Kasi ang feeling nila, sila yung pinakataas, superior sa lahat na tribo sa buong mundo. Totoo nga naman, dahil ang mahal na Panginoon. Doon nagkatawang tao sa lahing Hudyo. Amen. At tinawag silang chosen people of God. At walang katumbas yung katapangan. Matapang talaga sila, minamahal. Pero ang mga tausog sa buong Pilipinas, kilala ding mga matatapang yan. Kasi may history na may pamilyang Hudyo na naabot dyan at yan nagkumalat, matapang sila. Pero nung pumunta ang ating mga pastor doon, yung mga matatapang na Abu Sayyaf, sabi nila, mayroon palang mas matapang pa sa amin. Yung pastor nyo, ang grabing tapang. Imagine, pinaghahamon, shoot me now, shoot me now. Sabi ng mga pastor, pag hindi sila magagalit sa atin, Brother Danny, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun pala ang mahal na Panginoon. Pag hindi mo i-challenge ang mga masamang elemento, bakit ka naman proteksyonan? Amen. So, yun, nagalit sila. Hanggang galit lang. Wala silang magawa. Dahil protektado tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. So, yan po yung pinakalat natin, minamahal. Yan po dahil nagkukrusada tayo. Lalo na ngayon, normal na. Dami na tayong makrusada. Siksika ng mga tao. Alam ng mga pulis, alam ng mga sundalo. Pero, kumbinsido sila na totoo ang Diyos natin. At sila ngayon nagkaroon na rin ng tapang. Sabi nga ng kasama kong Ordained Preacher sa Cebu, tinawag sila ni Governor Garcia, yung Gwen Garcia. Tinawag sila, ganito, mga protocols, ganyan, ganyan. Ay yung mga pagsasamba nyo, kailangan 10% lang, ganyan. Tapos pinasalita sila. Tumayo yung Ordained Preacher ng Cebu. Sabi niya, beloved Governor, kasi anong gagawin natin ngayon? Ano bang inyong opinion? Sabi niya, beloved Governor, dapat huwag tayong matakot. Kailangan ang prayer, kailangan ang pagsamba ng mga anak ng Diyos. Huwag tayong matakot sa sakit o sa COVID. Nagbago yung isip ng gobernador. Yung ending statement niya, dapat nga, huwag tayong matakot. Tingnan mo. Amen? Kasi pag matakot ka, tatakutin ka talaga. No? Sabi nga, fear is a poisonous. Poisonous. Nakakalason. Ang takot ay nakakalason.
Pag palagi ka natatakot, nalalason ka, ang pananampalataya mo affected na hanggang mamatay ang pananampalataya mo. No? So, paano mawala yung takot? Kailangan mong marinig palagi ang salita ng Diyos. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Paano naman magkaroon ng fear? Pag hindi na ka na makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Pag wala ka nang marinig ng mga patutuo, ayun, pag hindi ka na dumadalo, sabi nga ng ating kapatid na sundalo, nung pinalakad sila, isang buwan ba yan? Maglakad sila, binaba sila sa Apayaw, tapos lakarin nila papuntang Abra. So, ibig sabihin, dadaan pa sila ng Mountain Province. Apayaw, Mountain Province, yung kabundukan, bago sila makarating sa Abra. Pero sabi niya, mahal na Panginoon, paano yan, hindi ko makadalo. Mahal na Panginoon, gusto ko makadalo sa gawain. So nakita na mahal na Panginoon yung panalangin ng isang mananampalataya, nadamay ang lahat, pinagpala, hindi na sila pinalakad ng isang buwan. Na-shortened. Amen. No? So kailangan talaga may anak ng Diyos na tatayo sa pananampalataya at lahat doon madamay sa pagpapala. Everybody say, praise the Lord. At sabi ng Revelation chapter 20 verse 10, kindly. Amen, praise the Lord. Sabi nga dito ng Apokalipsis 20 sa 10, at ang diablo ay dumaya sa kanila, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Amen. Praise the Lord. Yung impyerno pala, nakalaan pala sa diablo yan. Kaya lang ang gusto ng diablo, manlamay. Gusto ng diablo, isama din nila ang tao. No? Kasi wala na silang kapatawaran. Nag-rebuild sila sa Diyos, si Lucifer, kasama ang mga anghel. So nagiging Satanas si Lucifer, ang mga anghel naman, nagiging mga demonyo. So sabi dito, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Tormented day and night. Sino itong mga false prophet o false prophets? Ito yung mga mangangaral na hindi tinuturo ang buong-buong katotohanan. Amen. Marami yan ngayon. Ha? Sabi nga, pag ituro namin yan, hindi na sila dadalo. O kahit nga sa UP, nung sinamahan ko na grupo, sabi nung pinaka-head namin, alam na namin yan, kasi nanonood pala sila sa Jesus Miracle Crusade program sa TV. Alam na namin yung pinapangaral ni Pastor Almeida. Totoo naman yung pinapangaral niya. Pero kung ituro namin yan, mawala ang mga membro namin. Hindi nila kaya. Ano bang importante? Membro o doktrina? Ganon yung kanilang filosofiya. Sabi ko, bakit sa Jesus Miracle Crusade habang tinuturo, dumadami? Amen. Kabanalan. Fasting and prayer. Mahabang pagpupuri. Mahabang pananambahan. Lalo naman tuloy, dumadami. Sa kanila, pinaiksian, para dadalo. Paano sa langit? Wala na tayo gagawin kundi magpuri, tuloy-tuloy. Di, mabuboring ka sa kapupuri doon kung hindi ka sanay. Amen. Ha? Tuloy-tuloy yung pagpupuri sa langit. Wala tayong gagawin doon. Magnegosyo pa ba ka doon? Wala na. Hindi ka na rin mag-share. Kasi nasa langit ka na hindi na importante. Wala na rin mag-preach doon.
Ang gagawin lahat, pantay-pantay lahat, magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero sa impyerno, ay hindi ka talaga makapagpuri sa Diyos doon. Ang gagawin mo doon ay magsisi buong buhay. Sino sisihin mo? Sarili mo. Bakit kasi hindi ako seryoso? Di ba? Bakit kasi hindi ako... Mas mahirap pa naman yung ang kalaban mo, sarili mo. Amen. Oh, kasi may iba't ibang kalaban eh. Una-una, Satanas at mga demonyo. Sabi ng Biblia, rebuke. Rebuke the devil. Kalaban din natin yung mga unbelievers. Kung minsan, nahahatak tayo. Ha? Nadadala tayo sa mga tukso, sa libutan. Pwede din natin i-rebuke yun. Pero kung sarili mo lang kalaban mo, tapos hindi mo i-rebuke, ay normal lang to. Tao lang ako. Di ba? Amen? Everybody say, praise the Lord. Oo, kasi parang nakakahiya na palagi na lang rebuke, di ba? Ganun mo sa maya-maya, ganun na naman. Jesus name. Ganun talaga, kailangan mong i-rebuke palagi. At tayo ang nakakaalam kung ano yung ating mga kahinaan. I-rebuke talaga natin palagi yun. Huwag natin kalimutan. Kung minsan pag maglihans ka, di ba? Demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, mag-isip-isip ka, meron ba akong cancer? Leukemia, TB, diabetes pa. Mas maganda na yung sigurado. Malay natin mayroon. Everybody say, praise the Lord. Kung minsan pa naman yung cancer na baga, mag-recover lang yan pag it's stage 4 na. Stage 1, wala ka naramdaman. Stage 2, wala pa rin. Stage 3, wala pa rin. Pagka stage 4, nahirapan ka na huminga. Bakit kaya? Hallelujah, hallelujah. Ano kaya to? Patingin ka na sa doktor. Pagtingin, may cancer ka na pala sa baga. Mas maganda yung sigurado. Lihas mo na kung ano yung mga sakit na naisip mo. Ilihas mo na. Malay mo kung mayroon nga, patalsik na yon. Kasi ang sakit, demonyo yan eh. Biglang papasok sa'yo. Hindi mo alam. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Demons of pride. Yan. Isama na rin yun. Para lahat mapatalsik, minamahal. Mahirap mapunta sa dagat-dagatang apoy. At siguraduhin natin, minamahal, na on fire tayo sa pagpalagad. Para na tayo paglilingkod. On fire tayo. Paano po natin malaman on fire tayo? Yung ginagawa ng ating mga kapatid kanina, nagsishare siya palagi. Through Facebook, no? Share ka sa Facebook. Minsan kasi pag mag-share ka sa Facebook, Word of God, parang wala talaga mag-like. Pero kung mag-selfie ka na patalikod, pag-post, maya-maya, dami. Ang cute mo sis. Ang gwapo mo, brad. Dami talaga. Pero kung Word of God, choir, parang lalangawin kaya. Wala. Ang gawin mo na, i-delete mo na. Nakakahiya naman to, walang nag-like, delete. Ang i-retain mo doon yung mga umabot ng 1,000 ang nanood. Naglalakad ka lang sa kalsada, nagla-live ka, hey, hi, guys, nandito ako, guys. Katabi ako ng ilog, guys. Maya-maya, dami ng sumusunod. Madami ng followers. Talagang maiengganyo ka doon. Pero kahit walang nag-like, kahit walang nag-comment, pero nakita nila yan. At nabasa nila ang salita ng Diyos. Nahiya lang sila mag-like siguro. Baka malaman, nag-like na siya, born again na siya.
hiya na siya. So, huwag kang manghinayang. Kahit sabihin lang, grabe naman yung Facebook mo, parang pastora ka na dun ah. Parang pastor ka na. Kahit anong sabihin nila, basta mag-share ka. No? Araw-araw, mag-post ka ng bersikulo. O ilan ba yung friends mo? Umabot ng 1,000. O di 1,000 na makabasa nun. Amen. No, huwag kang maghinayang minamahal. Share ka lang. Aanihin mo rin ang bunga. Pagdating ng panahon, ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Revelation chapter 20 verses 14 to 15, huling mga talata, minamahal, and death and hell were cast into the lake of fire. And this is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ating pong basahin. Dito sa Apokalipsis, ang kabanatay 20, talatay 14 at 15, ang sabi rito, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasusumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Everybody say, praise the Lord. Pag ang ating pong pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy. So yung mga alagad na mahal na Panginoon, nung sila inutusan na mangaral, pag uwi nila, mahal Panginoon, kahit ang mga masamang espiritu nagsisuko sa amin. O ano sabi ng mahal na Panginoon? Huwag kayong magalak na ang Diablo, si Satanas, ang mga demonyo ay nagsisuko sa inyo. Ang ikagalak ninyo, ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Yung palang importante. Amen. Yung mga signs, wonders, and miracles na kasama natin sa ating pangangaral ng Ebanghelyo, patunay lamang yan na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Everybody say, praise the Lord. Yun yung pinaka-importante. Ha? Nakasulat sa aklat ng buhay yung pangalan natin. Hindi yung member tayo ng relihiyon. Ha? Member ka ng relihiyon. Hindi naman nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Ha? Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po'y ministry. Paglilingkod. Hindi po minamahal relihiyon. Ito po paglilingkod. Sinong naglilingkod? Mahal na Panginoon. Sa Kanya to eh. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito ay gawain ng mahal na Panginoon. Nagkukursada siya. Sinong gagamitin niya? Tayo. Ay, hindi ako makasama, Brad. May trabaho ko. Sa pagtatapat mo sa pagbibigay, kasama ka na. Tama nga yung sinabi kanina, paano ka makausad? Ha? Paano makausad? Paano tayo maka-travel? Katulad nung sa San Mariano, gustong-gusto nila na magkaroon na ng worker doon. Sabi ko, walang problema. Maghanap kayo ng pastoral house. Naghanap ng pastoral house. Mayroong mura, 3,000 a month. Bayaran na sana namin. Naku, ayaw namang umalis yung nakatira. Ay, paano? Ano, maging pastoral house, may nakatira na 1,000. Sabi nung caretaker, saan na kami titira? Eh, doon nakatira yung mga barkada niya, mga bakla, kasi may parlor. Eh, mayroon siyang mga barkadang bakla, doon nakatira. Ibig sabihin, pastoral house, tapos mayroong kwarto doon para sa mga barkada, mga bakla. Hindi pwede, sabi. Hanap tayo ng iba. Mayroon nakita, in-offer, chapel ng ibang sikta dati, umalis na. In-offer, 5,000. Malaki daw na chapel yon. May kwarto. Oh, sabi ko, kung gusto talaga magkaroon ng manggagawa, di mag-pleads. So may nag-pleads ng 5,000, may nag-pleads ng 1,000. So, kumbaga nabuo yung pambayad. So by Monday siguro, titingnan namin kung maganda nga yung lugar na yon. Kasi
Mas maganda talaga yung may mga manggagawa na nagpupuri araw at gabi sa lugar ng nasaan yung kapatiran. Amen. Amen. Parang sundalo din yan eh. Pag ang isang lugar, daming NPA, lalagyan mo ng detachment, kampante na yung mga sibilyan. Oh, may detachment na. Wala nang problema, wala nang mga kriminal dito, wala nang mga manghingi sa atin ng gabi-gabi, kumakatok, manghihingi ng pagkain. Oh, may detachment na sundalo. Oh, imagine yung detachment ng sundalo doon. Hindi basta-basta yun. Hindi ba basta-basta maglagay ng detachment. May pundo ang gobyerno niyan. Kasi pag magutom ang mga sundalo, baka sila-sila na rin magbarilan yan. Parang katulad lang yung pinalakad sila. Oh, sabi, exit na kayo. Mahirap na kami mag-supply sa inyo. Siyempre, pag magutom yun, baka magbarilan na sila doon sa bundok. so ganun, may namahal. Tayo ay parang mga sundalo ni Kristo. So mapalad ang isang lugar na may gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Marami pa ngayong mga lugar, marami pang mga syudad o mga bayan ng Isabela na wala pang pastoral house. Pero yung relihiyon, kompleto. Bawat barangay may kapilya pa. Di ba? Oh. Tayo, yung mga, kumbaga hindi pa lahat. O bago magbalik ang malapi noon, kumplituhin yan. Ibig sabihin, magtawag ang malapi noon ng mga additional na mga manggagawa. O mag-retire na si, Brother Charlie. Mag-retire na siya, after 2 months, mag-retire na siya. Nanaginip siya. Kuya, nanaginip ako. Bahay, malaking bahay, nandoon si beloved Minister Fox. Tapos sabi ko raw, kasama kong beloved wife ko, beloved Fox, okay na po yung lupa. Anong ibig sabihin nun, kuya? Sabi ko, mag-full-time worker ka. Tulala siya. Nagpa-advise pala sa Mindanao, ganun din ang sagot. Full-time worker ka. Ito ngayon, kasama na yung beloved wife niya. So, after pagkatapos pala niya maging sundalo, papasok pala siya. Sundalo pa rin. Pero sundalo ni Kristo na. Amen. Hindi na papatay, kundi magliligtas ng buhay. So sabi dito, minamahal, sa John 3:15, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa 14:2-3 ng John, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen. Iiwanan pala natin ang mundo. Mayroon palang lugar na nakalaan talaga na doon tayo. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Nandito tayo sa ating paglilingkod. So maging masaya tayo. Masgasig, mag-share. Huwag po tayong manghimagod, minamahal, sa ating pong ginagawa. Aanihin din natin sa huling mga araw. Parang katulad rin sa pag-inom ng tubig. Bakit palagi kang umiinom ng tubig? Dahil kailangan ng iyong katawan. Ganon din sa paghinga. Ba't ka palaging humihinga? Pabalik-balik na lang yung hangin. Walang templa naman yan. Dahil kailangan ng baga mo yan para mabuhay ka. So, ang ating din pong pagdalo, ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang ating pagtatapat sa pagbibigay, yan naman ay kailangan ng ating kaluluwa. Ang ating pagsunod sa kabanalan, minamahal. Hindi yan para sa ating katawan. Para yan sa ating kaluluwa. Kahit anong iwas ng tao,
Kahit anong iwas, ayaw ko dyan. Ayaw kong kuhaan ng pera ko na mayroong pagbibigay dyan. Ayaw ko dyan. Ayaw kong maglingkod sa Diyos. Dito ako sa buhay makamundo. Libre. Masaya. Pagdating ng panahon, at the end of the day, pagdating ng panahon na kukunin na ang buhay mo, kaluluwa pa rin ang kailangan mo isalba. Amen. Pag hindi na kaya ng katawan, hindi ka na makalakad, hindi ka na makahinga, nahirapan ka na, hindi ka na makakain. So anong maisip mo? Kaluluwa. Siguraduhin mo yan. Pag mamatay ako, saan kaya ako pupunta? Ganun pa rin ang uwian sa kaluluwa. So, before it's too late, ngayon, paghandaan na natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Habang tayo awit sa ating mahal na Pinoy, itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. Mayroon palang hangganan ang lahat na bagay. Hindi pala tayo mananatili dito. We are strangers here. Hindi tayo taga-mundo. Taga-langit tayo. Awitan natin ito mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Wala nang makilala. Hallelujah. Hallelujah. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hallelujah. Hindi ko kayang mamayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong lumalaman. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa'yo. Hallelujah! Bilang ganti sa kabutihan mo. Hallelujah. Na aking natamo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya ngayon Hallelujah. aking lahat Hallelujah. Hallelujah. ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan. Ito
Hallelujah, hallelujah. Ako sa'yo, tila kanlis sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tuwing kong luha. Amen, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Para po minamahal sa ating mga viewers, sa mga nanonood, nakikisa sa banal na gawain ito na hindi pa tinanggap ang mahal na Pinoon, hindi pa kayo nabautismuhan, mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una ang ating pong pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, ang pagsisisi, pagtalikod sa lahat na masamang gawa at tanggapin ang mahal na Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong mga buhay. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Acts 2:38. Para magugasan at mapatawad natin mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, sa patuloy po yung panunood o pagdalo sa banal na gawain, tatanggapin nyo ang bautismo sa Espiritu Santo. Sumunod sa panalangin ito, lahat ng mga baguhan, ating pong mga viewers, hallelujah, banggitin po nyo taos puso, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Ako po taos puso nagsisisi. Tinatanggap kita na aking Panginoon, tagapagligtas na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. Dakilang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa malapit, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, ligtas mo sila malapit noon, 10 mahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palapakan po natin itong mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah. O dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawan sa mga kami nagkulang, nagkakamalian, ng mga naisip na gawlang magitin may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong balarapan. Patawarin mong bawat sa mahal na Panginoon. Sa oras to, abutin mo, mahal na Panginoon, pangayangin man lang sa paulot dalangin. Namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildis Tardalmeda, ang iyong propeta sa huling kapanahunan sa lahat ng mga bansa. 10 padalangin na kanyang minamahal mo na mahal na Pinoon. Hallelujah. Aking sinasaway sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, cast out demons of incurable sickness and diseases, demons of heart disease, diabetes, cancer, leukemia, demons of incurable sickness and disease, vices, problems, and doubts, demons of poverty, cast out sickness, be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat minamahal bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y dumako na po sa ating pong special offering and announcement. Ating pong beloved brother.